Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang valid o isang tamang search warrant, nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandirito yung mga sasakyan na luxury vehicles na inamin naman po ng mga may-ari. Sa bisa ng search warrant, magkasamang pinuntahan ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard ang St. Gerard Compound sa Pasig City kaninang umaga. Ito ang pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layo nito na tignan kung nasa naturang lugar ang 12 luxury vehicle na subject ng dala nilang search warrant. Kahapon, inamin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pag-aari nila ang mga naturang sasakyan. Ngunit nang inspeksyonin ang lugar, 3 lamang sa mga ito ang nasa loob ng compound. Ang nandito sa loob ngayon, doon sa nasa warrant natin, 2 out of 12. Pero may nakita kaming isa na wala naman doon sa warrant. Yung 2, isang Maserati, isang Land Cruiser, at yung hindi kasali sa warrant na kailangan din namin ngayong imbestigahan, yung Escalade. So puro imported yan. Dahil dito, nananawagan ng BOC sa pamilya Diskaya na ilabas ng iba pang mga mamahaling sasakyan na kanilang hinahanap. Makikita at makikita natin. Kaya muli, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs upang makita po natin. Kung wala naman silang tinatago, sangayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Ayon pa sa BOC, walang dapat na ipangamba ang pamilya Diskaya kung tama at kung nasunod ba nila ang proseso sa pagbili ng mga mamahaling sasakyan. Kulang o mali ang kanilang pagbabayad, gagawin naman namin ang aming tungkulin na may mananagot siyempre. Pero minimum naman dyan, dapat itama yung bayad. Depende po yan sa technical side. Pero kung may mga violation po yan, meron na tinatawag tayong WSD, magkakaroon po ng seizure proceedings po yan, at pananagutin natin kung sino ang nagkamali sa batas. Ayon pa kay Nepomuceno, nakipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police Highway Patrol Group para i-monitor ang mga sasakyang ito. Sakaling hindi ibabalik sa compound ng mga nawawalang sasakyan, ay ipapakumpiska na nila ito. So nangako naman si Colonel Marantan na kagad-kagad, kagabi nandito rin siya upang umalalay sa amin. Talagang hahanapin at mahanap po yan. Makakasigurado po tayo. Hindi po magagamit sa kalye yung mga ganyang klaseng sasakyan at mas mabuti talaga na yan ay isurrender na lamang ng pamilya Diskaya. Isa pa sa nais tingnan ng BOC ay ang umano'y bentahan ng ilang mamahaling sasakyan na ipinupuslit sa bansa. Actually, ang utos sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, again, tingnan lahat yung mga posibleng sa interest ng Bureau of Customs, meron mga smuggled luxury vehicles at iba pang bagay na maaaring ipinuslit papunta sa bansa na illegal. Hindi lang Diskaya. Nagkataon lang, ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant. Una nang sinabi ng BOC na sisilipin nila kung tama ang ibinayad na tax and import duties na mag-asawa para sa mga magagarang sasakyan nila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.